Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Saan mang sulok ng mundo, ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Nako, ito na. Sunod-sunod ang kalamalasan nitong si Vice Ganda ng kanyang pinagbabastos ang ating dating presidenteng na si Rodrigo Duterte. Nako po, tinira na ni Bibi Gandang Hari na dating si Rostom Padilla na kapatid ng ating senador sa kasalukuyan na si Robin Padilla. Ito, nako, pinasaringan na ni Bibi Gandang Hari, si Vice Ganda. Panoorin natin. Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam pa rin itsura niya. Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam pa rin itsura niya. Nako, lumarami ang mga celebrity, mga artista, at iba't ibang mga tao sa lipunan na nagsasalita na tungkol dito sa ginagawa ni Vice Ganda. Talagang nakambangga si Vice Ganda ng hindi basta-bastang tao. Ito ay minamahal ng buong sambayan ng Pilipino, no? Pero ang sa akin lang talaga, as what I have said sa mga past na video ko, hindi naman tayo perpekto. Tayo naman ay magkakamali din. Pero ito siguro ang consequences. Ito, harapin talaga ito ni Vice Ganda dahil isa itong pagsubok sa buhay niya. Na sana pag nakaligtas siya dito or nalagpasan niya itong mga ganito kalaking problema na halos ang buong fans niya dati ay ngayon ay kinamumuhian na siya, di ba? Excuse me po. Okay. So, yun. Sana'y malagpasan mo, Vice. Kami dito sa Kabirada Lance ay hindi naman masyadong galit sa iyo. At alam ko naman yung ibang mga taga-DDS ay hindi naman makitid ng kanilang mga utak. Siguro ang advice ko sa iyo, mag-apologize ka talaga. Okay? Hindi pa natatapos dito, baka marami pa ang magsasalita. Unang-una itong si Ann Curtis na dikit sa iyo. Kaibigan mo, matagal mong kaibigan dyan sa show ninyong Showtime dyan sa ABS-CBN. Diba? Sos, ngayon, nako, hindi lang pala si President Duterte ang nagiging biktima sa mga panglalait ni Vice Ganda, pangmamaliit sa kapwa-tao. Meron ba si Jessica Soho at yung iba pang hindi natin matandaan, siguro araw-araw may napahiya dito sa, lalong-lalo na sa show na sa Showtime dahil araw-araw siyang nag-i-air dyan. No? At bagong-bago lang. Ito na naman. May pumuna na naman sa kanyang pagiging mataas, kanyang pagmamaliit sa isang tao. Kapag itsura talaga ang pinag-usapan at ito'y napagdiskitahan ni Vice Ganda, parang hindi niya mapigil ang kanyang mga joke dyan. Kung sa Bisaya pa, kusog manaway, murabag dili sa wayonon, di ba? Sa Tagalog pa, paano ba i-translate yan sa Tagalog? Ang hilig manlait sa kapwa, pero mas baka siya din ay napakalaking laitin. Basta kay ganon. Okay. Kasi itong itsura ni Vice Ganda sa TV, make up lang naman yon. At sabi nila itong si Vice Ganda ay walang buhok. Wig lang ang kanyang gamit. Ngayon, ang pinakalitis na nagsasalita sa araw na ito o kahapon ba ito, walang iba kung hindi ang bagong senador. Magiting na senador, may paninindigan na senador, magaling na abogado. Walang iba kung hindi si
Senator Marcolita. Naku, si Marcolita pa talaga, no? Okay, panoorin natin si Marcolita. Ialis muna natin itong si Bibi Gandang Hari. Basta yun, ayaw pa niyang mag-comment dahil may make-up pa daw si Vice Ganda. Ito, panoorin natin si Senator Marcolita. Okay, sir. Nandito ka na, sir. Okay. Walang hiya ng taong yan. Oh, yan talaga ang sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, kay Vice Ganda. Dahil, akalain nyo, aside pa pala kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay binira din ni Vice Ganda, eto si Marcoleta. Ay, sabi pa ni Vice Ganda, mga kababayan, tingnan nyo na lang daw ang mukha ni Excuse me ha. Mr. PBO, Pinoy Views and Opinion, hihiramin muna natin itong video ni Pinoy Views and Opinion at panoorin nyo palagi ang kanyang vlog, Pinoy Views and Opinion. Maraming salamat, idol. Okay, tuloy natin. Marcoleta, kung hindi kayo matatawa. Ang nagsalita. Oh, as if naman no, hindi nakakatawa ang mukha ni Vice Ganda. Titigan nyo daw si Marcoleta, mga kababayan, kung hindi daw kayo matatawa. O kaya ang nasabi ni Marcoleta, mga kababayan, napakasalbahe po ng taong iyan. Panoorin nyo po ha. Yung mga games niya po, ito yung Digi Plus, Digi Arena Plus? Plus, Oh. Bingo Plus. Oh. Si Vice Ganda nagpo-promote yan, mga kababayan ha. Sugal! Diyos ko, nagpo-promote ng Vice talaga, mga kababayan, no? Bisyo. Diyos ko yun. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Concert, mga kababayan, kung saan joke ng jet ski kay PRRD. Hindi lang pala yun. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Dawit pa si Marcoleta. Nagpapatawa po siya. Hindi nakakatawa. Natatawa lang, mga kababayan, yung mga dilawan, mga pinklawan. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na pinklawan, dilawan. Natatawa, mga kababayan, sa joke ni Vice Ganda, pati si Pagpag. po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi? Ano palang joke? Anong joke niya? Tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Ay, grabe. Grabing kamabastos, mga kababayan ni Vice Ganda, no? Bakit nyo inadamay si Marcoleta? Nakakatawa ba ang itsura ni Marcoleta? Hindi naman, mga kababayan, ha? Mas nakakatawa si Vice Ganda. Si Marcoleta may silbi sa bayan. Si Vice Ganda, mga kababayan, salot. Masasabi nating salot dahil ano? Anong ginagawa niya? Masamang impluwensya siya sa kabataan, mga kababayan niya, kabastusan niya. Na-erode niya itong manners ng ating kabataan. Tapos ito, panglalait niya kay Marcoleta, mga kababayan. Wala namang nakakatawa sa itsura ni Marcoleta. Ordinaryong tao. Hindi kagaya ni Vice Ganda, mga kababayan, na kailangan pang mag-make-up. Totally transform, mga kababayan, bago haharap sa taong bayan dahil may tinatagong katabayuan sa likod ng maskara, mga kababayan. Napakawalang hiya nung tao na yun. Napakawalang hiya ng taong iyon. Talaga. Napakawalang hiya. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Yan, mga kababayan. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga Pinopromote tao. yan ni Vice Ganda. Gumagamit ng Vice Ganda, si mga kababayan, si Ivana Alawi. Ivana Alawi, malaki na ang kita mo sa YouTube. Kailangan mo pa mag-promote ng sugal. Alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, Ang sabi pa ng mga kababayan, grupo ni Nangagva, mahirap daw tanggalin ang sugal, mga kababayan, dahil mayroon daw tayong income. Nakakakuha daw tayo ng income dyan, mga kababayan. Ang sabi, magkano pala ang nakikitang income dyan sa sugal? 50 billion daw kada taon, mga kababayan. Ha? Yan lang pala? Hindi mababayaran, mga kababayan, ang ang pagiging salot nito sa maidadala sa ating bayan. 50 billion? Makukuha yan ng gobyerno, mga kababayan, kung hindi lang mangungurakot itong mga animal na mga buhaya. Tama. Talagang tinanggal nila ang Pogo, tapos ngayon ang pinalit yung online gambling. Tapos sasabihin nilang hindi kayang tanggalin. Bakit natanggal nila ang Pogo?
Puti pa yung Pogo, mahahabol mo. Itong online, paano yan i-address? Paano yan, ano pang diskarte dyan para matanggal yan? Tapos, itong online gambling, lahat, madaling ma-access. Walang pinipiling edad, no? Ang pwedeng maka-access dyan, kahit bata nga, pagising mo sa umaga, may cellphone ka, bubungat agad ang online gaming. Yung mga yung tinatawag na pinagkaguluhan ng mga may pinagkaguluhan itong aking mga kapitbahay na mga sugarol. Nagsusugal sila sa online. Oo. Tinatawag yun na nakalimutan ko, nandito sa dulo ng dila ko. Basta i-research natin mamaya. Okay? Pag kayong mangurakot, makukuha dyan. Makukuha yung 50 billion na yan sa pag-restraint nyo sa inyong sarili. At kahit pa mga kababayan, wala yung 50 billion, tatakbo ang Pilipinas. Kaysa naman mga kababayan, ang daming buhay ang masisira. Yung iba, nagpapakamatay na. Yung iba, mga kababayan, gumagawa ng krimen, nagnanakaw dahil dyan at nasira ang kanilang mga pamilya. Mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Tapos si BBM, wala talagang mga kababayan na total ban dahil sabi niya, pag-aralan na muna natin. Palibhasa mga kababayan, parang, ewan na natin, under Marcos administration yan, namayagpag mga kababayan. Nawala daw ang Pogo, pero yan ang ipinalit nila. Diyos mio. Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, Buti pa yung Pogo may physical na opisina, may physical na yung meron silang lugar na may nag-operate dyan. Pero itong sa online, online gaming, malabo. silang nagre-regulate po ng mga e-wallet. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms. Baka madadamay na naman tayo dito. Madadamay lalo na yung may mga wallet na uso ngayon 'Di ba? Meron tayong mga apps niyan tapos may pera tayo diyan. Nako, baka madadamay na naman tayo mga holder niyan. Wala na pong wala nang pag-uusapan. Dapat ora mismo alisin na yan sa GCash at saka sa ewan na sa Paymaya. Meron tayong GCash, meron tayong Paymaya. Meron tayong yung isa. Oo. Baka madadamay na naman tayo. Pati tayo mga kababayan na biktima dyan. Curiosity kills the cat. Sabi kasi ng kaibigan ko mga kababayan, i-try mo dahil mayroon ng trick mga kababayan na sure ball panalo. Ayun mga kababayan, 1,000. Wala lang isang minuto. Less than 5 minutes ubos mga kababayan. Sabi ko, erase. Sinong may pakanan nito? Ako nga dahil sinabi sa akin ng aking kapitbahay na malaki ang panalo dito, ganun ka lang. Tapos sabi ko, oo nga, ang dali lang pala. Tapos may kininto sa akin si nanalo ng 80,000. So ako na nakarinig ng ganon, paano niya na, simple lang, ganito lang. Tinuruan niya ako. Ganito, scan mo lang, scan. Hintayin mo lang na may mag-light. Taya ka na pag may ganong blink. Kasi itapon-tapon lang na yun May tumapon-tapon ng pera. Tapos ganun ginagawa ko. Nako, ang 500 pesos. Isang tira lang, ubos. Ubos. Wala. Ayoko talaga dito. Dahil ito ginagawa ito ng mga bangkero, itong mga may-ari nito para panalo sila. Hindi na ginagawa ito para matalo sila. Oo nga, sa simula siguro pagganahan ka pa. Remember itong online na ito computer ito online sino man namang gustong mag-invest diyan na matatalo? 'Di ba?
kailan ba natatalo ang bangkero? Ang sugarol talaga ang palaging talo. Oo. Hindi matatalo yung may-ari niyan. Curious lang, pero hindi maganda mga kababayan. Ubus ang pera mo. We do that. Sa GCash ha? Andun sa GCash. Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Hindi maganda ang morning. The Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the In fairness kay Senator Marcoleta, no? Sunod-sunod ang kanyang mga appearance at mga kaliwat-kanan ng kanyang pag-imbestiga at palagi siyang aktibo dyan sa Senado. Aktibo siya sa mga balita. Aktibo siya sa lahat ng mga panukala dyan sa Senado, di ba? Ang galing, hindi tayo ulugi sa buto natin dito. BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Yan dapat. Yan Okay. dapat sa mga paymaya, mga kababayan, sa GCash. Dahil automatic na mga kababayan automatic. Madaling na lang magsugal. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na Let tayo. me interrupt Senator Marcoleta. Wag mong i-interrupt. Let us allow the agencies to present their opening statement first before taking any questions kasi hindi po tayo matatapos pag Interruption. No, ayaw ko marinig itong si Tulfo, pero sige na lang. Kasali man siya dito sa video. Leto. Salamat po, Mr. Chair. Yun lang ang kanyang participation. Salamat naman at pinatuloy. Po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Saludo kami sa mga iglesia ni Cristo, mga kababayan. Saludo kami. pag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo Bawal. ang posisyon ko dito. No? Mabuti pa sila, mga kababayan, no? Bawal talaga ang sugal. Matitiwalag ka eh. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, Bisyo yan eh. Vice. Vice, ganda. Speaking of bisyo. Vice na hindi maganda. Pangit. gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ba? Naalala ko tuloy itong sinasabi ni Atty. Topacio. Mga membro ng K-pop, hindi yung K-pop na nasa yung mga inchik. K-pop, mga K-pop pangit daw. Sorry, total ban ang ating Total ba na yan? napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Si BBM ay parang kunwari, 50-50. yung online gambling platforms na isara nating lahat. Paano yung waiting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Ang galing. O di bali na. At least sa online mga kababayan na world, wala na yan. One at a time. Nandun Sige. pa rin po. Okay lang. Yan, kakaumpisa pa lang mga kababayan under the Marcos administration. Nag-boom. Putulin na ngayon pa lang. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya Okay lang sabihin yan. ng tao, di ba, totoo yung pinagsasabi ng mga At senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Alisin lang yan na. Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Principles. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? Ano yan? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the Charter and the Governing Board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise 5% lang? Dapat lakihan. 50% of the Sugal yan eh. 20% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Tama na yung mga kababayan. Doon na lang sila sa casino. Anyway, andun na mga kasinong iyan eh. Doon na lang kayo magsugal sa casino. Wag na sa online. At least, doon sa casino, hindi pwede magsugal ang bata. Mga matatanda lang. At mga may pera, mga mayayaman lang ang makapunta doon. Hindi na kami makasali yung mga kababayan natin walang-wala. At nakipagsapalaran lang sa sugal. Di ba? Buti na yung mga milyonaryo na lang ang pwedeng makasugal.
marami naman silang pera. Oh. Kaysa itong mga madadamay pa itong mga kabataan dahil madaling ma-access ang online games, online gaming. Okay? So, ito, anong masasabi nyo dito sa pagbira ni Bibing Gandang Hari kay Vice Ganda? At anong masasabi ninyo dito sa binira naman ang bumira kay Vice Ganda ay si Attorney Senator Marcolita kay Vice Ganda. Marami na ang tumitira dito kay Vice Ganda. Paki-comment lang dyan sa ibaba at pag-usapan natin. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.